Samantala, nagsagawa ng unang public consultation ng Anti-Political Dynasty Bill sa Carmona City, Cavite. Layo ng public consultation na ito na mapakinggan ang pananaw at mungkahi ng publiko patungkol sa panukalang batas. Nagbabalik si Vel Custodio sa detalye. Hati ang pananaw ng mga residente ng Cavite, Laguna, Pag-aaral at mga civil society groups na nakiisa sa kauna-unahang public consultation ng anti-political dynasty measures sa Carmona City, Cavite. Tutol ang karamihan sa mga mag-aaral sa anti-political dynasty. Sa opinyon ng isang senior high school student, maraming munisipalidad at syudad sa bansa ay kontrolado ng political dynasty. Pagod na ho akong mamuhay sa Filipino virtue na utang na loob. Competencies are not inherited, so as positions. Mungkahi naman ng isang mag-aaral na bigyan sana ng tsansa ang mga tumatakbong leader kahit hindi pa kilala ang apelido. Ayon naman sa miyembro ng isang civil society organization, hindi man nila nararanasan sa Carmona City ang suliranin na political dynasty pero nararanasan aniya ito sa ibang lugar. Hindi ito usapin sa pagiging kontra sa isang pamilya. Ito po ay usapin na pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat ng Pilipinong makapaglingkod. Dagdag pa niya na dapat bigyan ng malinaw at konkretong batas ang pagbuwag sa political dynasty. Naniniwala siya na kaya ng simpleng mamamayan na magsilbing leader sa publiko. Iba naman ang mungkahi ng isang residente. Bakit hindi po natin isabatas ang anti-corrupt political dynasty? Kasi po, nalaman nyo na po, sinasabi kailangan natin magkaroon ng consolidation. Sabi po sa pag-aaral, 70 to 80% daw po ng mga mahihirap na mga bayan ay mula po sa mga political dynasty. Papaano naman ang 30 to 20 na kung saan sila ay pinamumunuan ng matitinong pamilya. Ayon kay Salatino, dapat higpitan ang mga political dynasty na napatunayang kurap at itaas ang kwalifikasyon ng namumuno. Pero may mga ilang tutol sa pagsasabatas ng anti-political dynasty. Naniniwala ang ilang residente na korupsyon ang pangunahing problema ng bansa at hindi dinastiya. Ang boto nila ng mamamayan ang dapat bumuwag sa political dynasty sa pamamagitan ng hindi pagboto sa korap na politiko. Dapat nilang tutukan ang mga anomalya sa mga ahensya ng gobyerno. May maayos sa proyekto, serbisyong publiko at may transparency ang mga leader na dapat magsilbing batayan. Iginiit naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong na hindi sapat ang pagpasa lamang sa anti-political dynasty law upang mapalawak ang partisipasyon sa politika. Dapat din aniyang suriin ang mga patakaran sa campaign finance dahil malaki ang epekto ng pondo sa tsansa ng isang kandidato na makatakbo at manalo. Kung gusto natin na mas maging mature ang ating political system, I think we also need to revisit other laws that pertains to how we can improve not only electoral system, but improve on the quality of our politics in itself. Sinabi rin ni Adyong na dapat talakayin ng Kongreso ang iba pang reforma, kabilang ang mga panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, gaya ng mga amyenda sa Party List Act at panukalang Anti-Turncoatism Act. Naniniwala rin siya na panahon na para rebisahin ang matagal ng Omnibus Election Code upang gawing modernisado ang mga patakaran sa halalan, kabilang ang campaign financing at electoral education. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.